Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ng pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay, ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Monse! Kawawi! Hoy! Anong ginagawa mo sa anak ko? Wala po akong ginagawa sa kanya. Mommy, I'm scared! Halimaw siya! Anong ginagawa mo sa anak ko? Wala nga ako sabing ginawa. Dumaan lang ako dito at hindi ko alam kung bakit sumisigaw ang anak mo. Dahil halimaw ka. Look at yourself! Mommy, look at her. Bakit namumula yung mga mata niya? Saka ano yung lumalabas sa bibig niya? Halimaw? Ah! Tulong! Halimaw! Oh, Mommy! Help! Ah! Umalingaw-ngaw ang sigaw ng babae habang umiiyak na tumatakbo ang bata palayo at hindi niya alam ang gagawin. Totoo naman kasi ang sinabi ng mga bata. Matanda na si Amira. Kulukulubot na ang balat nito. Agnas na din ang mga labi niya na nasa 60 years old na at buhaghag pa ang kanyang kulot na buhok na mas lalong kinalitaw ng kanyang kapangitan. Ang babaeng muling sisira sa pamilya ni Dave. Samantala, gabi na nang makarating sina Dave at Belle sa probinsya nila. Nang mangyari ang nakalulungkot na pangyayari sa pagitan nila ni Lovely, ay naisipan ng mag-asawa na tumira na lamang sa probinsya, sa lugar kung saan lumaki si Belle. Isinama na din nila ang nanay ni Belle dahil alam nilang nagluluksa pa ito sa pagkawala ni Lovely. Han, okay ba talaga sa'yo na dito tayo titira? Oo naman. Besides, gusto ko munang kalimutan ang mga nangyari sa lugar na yun. Para kasing sumasakit ang dibdib ko na malamang may kapatid pa ako at may gusto pa sa asawa ko. Sabagay, tama ka. Sorry kung hindi na kita naalala ng mga oras na yun. Sinabi ko naman sa'yo, huwag mo nang isipin yun. Mahal kita, Dave. Kaya lahat gagawin ko kahit ikapahamak ko pa. Talagang pinabibilib ako ng asawa ko Kaya nga ikaw ang napili ko. Kasi napakabait mo na at napakaganda pa. Naku, nambola ka pa. Tulungan mo na nga si Mama dun sa labas. Siya nga pala. Kanino palang ba ito? Sorry kung naitanong ko lang. Bahay namin to ni tatay nung nabubuhay pa siya. Noong nawala siya, nakipagsapala rin ako sa Maynila para mabuhay. Wala talaga akong idea kay nanay noon dahil ayaw naman sabihin ni tatay sa akin ng totoo. Nakakalungkot yung ganun. Pero huwag kang mag-alala. Lahat ng pagkukulang ng pamilya mo, lahat ng yun, ako ang pupuno. Oo na, alam ko na yun. Oo nga pala, kumusta naman si Julio? Sabi niya pag may nahanap daw akong trabaho, susunod daw siya. Siguro magre-renta na lang din siya ng bahay para malapit sa amin. Ganun ba? Tamang-tama. Madami naman akong kilala dito. Kaya madali lang makahanap ng bahay. Oo Han. Alam mo naman, naawa din ako dun kay pare. Walang pamilya Tsaka wala pang asawa. O sige. Sa susunod na natin pag-usapan yan kapag nakapagtrabaho ka na rito. Sige. Puntahan ko lang si nanay.
Nay, tulungan ko na po kayo. Nako, nag-abala ka pa. Konti lang naman ang mga gamit. Kaya kayang-kaya ko naman to. Ano ka ba, Nay? Bisita namin kayo dito. Isa pa, babae kayo. Trabaho po yan ng mga lalaki. Naku, ikaw talagang bata ka. O siya, sige na. Ang swerte naman ng anak ko sa'yo. Ako po ang swerte sa anak niyo. Napakabait, maganda, at maalagang asawa. O siya, sige na. At nang makapagluto na din ako para sa hapunan. Tinalikuran na siya ni Julia. Kaya naman kinuha niya na ang mga ilang gamit na nasa sasakyan. Hindi nila alam na may mga matang nakamasid sa kanila sa hindi kalayuan. Isang oras ang lumipas ay naghanda na ang mag-asawa para makatulog na at makapagpahinga matapos nilang maghapunan. Kinabukasan, maagang gumising si Belle para ipaghanda ang asawa at ang kasama niya sa bahay. Bumili na din siya ng mga gulay na kakailanganin niya para sa pagluluto. Kabisado naman niya ang tindahan sa probinsya nila. Medyo may kalayuan din sa palengke. At may distansya rin ng mga bahay na itinayo doon. Maya-maya lang ay lumabas na ang nanay ni Belle na tila ba nagustuhan ng naamoy niyang niluluto ni Belle. Anak, ang bango naman yan. Naaalala ko tuloy ang tatay mo noong magkasama pa lang kami. Palagi niya kasi akong ipinagluluto. Ganun ba, Nay? Pero iba na po kasi ang panahon ngayon. Trabaho po ito ng babae. Ang pagsilbihan ng asawa. Namana mo nga talaga ang kabaitan ng iyong ama. Hindi na ako magtatakang lumaki kang may mabuting puso. Oh, abay gising na pala ang asawa mo. Matutuwa yan kapag nakatikim ng niluluto mo. Hi, Ma. Han, mukha yatang seryoso ang pinag-uusapan ninyo. Hindi naman. Napapag-usapan lang namin si tatay. Kumusta naman ang tulog mo? Ayos lang naman. Medyo hindi lang ako sanay matulog. Kasi sa bahay natin, yun ang kinasanayan ko. Alam ko magiging okay din naman tayo at makakasanayan ko rin. Ganun naman talaga kapag bagong lipat. Oo nga pala, Han. Galing ako sa bayan kanina. Bumili ako ng lulutuin. Nakausap ko yung kaibigan ko noon. May naghahanap daw ng trabaho doon sa kabilang bayan. O di ayos yun. Para may libangan din ako kahit papano. Ano bang trabaho? Tagapamahala ng mga tanim niya. Sa pagkakaalam ko, isang donya daw ang may-ari ng mga pananim na yun. Naghahanap siya ng 2 trabahador. Kaya sakto yun. Kapag nakapasok ka na, sunduin mo na si Julio. Kakausapin ko din yung isa ko pang kakilala. Napansamantalang magre-renta sa bahay niya si Julio. Di ayos yan. Sige, mamaya pupuntahan ko. Siguro yung malaking bahay na nakatayo sa di kalayuan ng bahay natin na sinasabi mo. Sigurado ka ba? Ihahatid na kita. Ano ka ba? Hindi na. Isa pa, ayaw ko na mapagod ka. At mag-isa ka na lang maglakad pa uwi. Kaya kaming 2 na lang. Dito ka na lang sa bahay. Walang nagawa si Belle dahil sa pagiging concern ni Dave, kaya hindi na siya nakipagtalo pa. Tahimik lang silang kumakain. Makalipas lang ang ilang minuto ay naghahanda ng 2 para pumunta sa hasyenda ng isang donya. Pinabaunan din ni Belle ang asawa dahil baka diretso na itong magtrabaho. Medyo malayo ang bahay nila para umuwi pa ang mga ito. Nagsimula nang maglakad si Dave. Ilang sandali pa ay natukoy na nila ang bahay ng donya. Nagsimula na silang sumigaw para pagbuksan dahil napakalayo ng bahay sa bakuran nito. Lumabas ang isang babae na sa paningin ni Dave ay napakagandang babae.
Magandang araw sa'yo. Anong kailangan mo? Miss, sabi kasi ng kakilala ko, naghahanap daw kayo ng trabador para sa taniman ninyo. Ang gwapo naman ng lalaking ito. Oo, kailangan ko nga. Mag-a-apply ka ba? Pwede po ba? Oo, tamang-tama. Kailangan ko na talaga ng mga trabahador sa mga taniman ko. Hindi ko kasi kayang mag-isa na mag-alaga ng mga ito. Ibig sabihin po, pasok na ho ako? Oo naman, pasok na pasok. Ay, wala namang ibang pumunta dito para mag-apply ng trabaho, kundi ikaw lang. Kaya pwede ka na magsimula ngayon din. Talaga ho? Wow! Hindi ka lang pala maganda, ma'am. Mabait pa. Siya nga pala. Kung kailangan niyo po ng isa, may kaibigan po ako. Kasi kailangan niya rin po ng trabaho. Oo, sige. Papuntahin mo na lang siya dito. Halika, pumasok ka na. Ihahatid kita doon sa taniman. Aalis din kasi ako kaya hindi ko maaasikaso yun. Pero babalik naman ako agad. Sige po. Salamat. Matagal na ba kayo nagtatrabaho sa taniman? Actually po sa Maynila kami. Wala kaming ideya sa pagtatrabaho rito. Pero tsaka po, kakayanin namin. Ayan, nakikita mo yan? Lahat ng yan ay mga pag-aari ko. Ang laki naman po ng pag-aari ninyo. Hindi ko po akalain. May nakatayong mansyon sa gitna. May paninim pa rito sa likod ng bahay ninyo. Sinadya ko talagang itanim ang mga yan dito sa likod. Kasi yung mga ibang tao, namimihasa sa pagnanakaw kung malaman nilang may mga pananim ka. Sabagay, tama po kayo. Siya nga pala, huwag kang magpapapawis ha. Oh, paano ba yan? Aalis na muna ako. Babalik din ako ng mga ilang minuto. May kakausapin lang ako. Sige ho. Tinalikuran na nga ni Amara si Dave at nagsimula na itong magtrabaho. Hindi malaman ni Dave kung bakit parang nag-ibang ihip ng hangin. Simula nang makausap niya si Amara. Hindi mawala pa sa isip ni Dave ang kagandahan ni Amara. Para sa kanya, ay ito na ang pinakamagandang babaeng nakita niya, maliban kay Belle. Tinamaan nga siya sa alindog ni Amara at nakalimutan niyang may asawa siya. Mabilis ding lumipas ang araw, kaya hindi na hinintay pa ni Dave si Amara na umuwi. Akala niya kasi babalik lang ito kaagad, pero malapit nang kumagat ang dilim ay hindi pa rin ito nakabalik. Kaya naman naisipan na lang niyang umuwi. Pagkadating niya sa bahay nila, ay agad naman niyang tinawagan si Julio para sa magandang balita. At hindi naman ito nag-atubili na tanggihan ng kaibigan dahil kailangan din nito ng trabaho. Hindi na siya kumain pa ng hapunan dahil sa sobrang pagod ay gusto niya nang magpahinga. Nagising si Dave nang makarinig siya ng ingay mula sa labas at alam niyang ang kaibigan niya na ito. Pre. Oh, andiyan ka na pala. Hindi ka malang tumawag para masundo sana kita. Nako pre, naghihili ka siguro kaya hindi mo narinig yung mga tawag ko. Kay Bel na lang ako tumawag. Mabuti naman, madali lang hanapin ang bahay nyo. Ganun ba? Tara, kumain ka muna para maihatid ka namin ni Belle sa matutuluyan mo. Ako muna magbabayad ng unang renta mo. Ano ka ba? Nakakahiya. May pera pa naman ako, kaya ito na lang muna yung gagamitin ko. Pre, buwanan ng sahod. Kaya itabi mo muna ang pera mo para sa isang buwan para may gastusin ka. O siya, sige. Ikaw na ang bahala. Basta, babayaran na lang kita kapag nakaluwag-luwag na ako. Sige. Walang problema. Kumain na muna tayo at maihatid na kita. Kailangan ko na ding pumasok eh. Ikaw, gusto mo na bang magsimula ngayon? Alam kong pagod ka sa trabaho kaya pakikiusapan ko na lang si Madam. Ayos lang pre. Kaya ko naman. Ako pa ba?
Matapos ang pag-uusap ng dalawa, ay hinatid na nga ni Belle at Dave si Julio para sa matutuluyan niya pansamantala. Nagbihis na din siya para sumabay kay Dave sa trabaho. Pagdating nila sa hasyenda, ay naabutan nila si Amara na nasa labas, kaya agad na ipinakilala ni Dave si Julio. Kitang-kita ni Julio kung paano tumingin si Dave kay Amara at bigla na lang siyang nakaramdam ng pagdududa sa dalawa. Baka nagkakamali lang din siya ng iniisip dahil sa paningin niya ang babaeng kaharap nila ay isang matanda at hindi kaaya-aya ang itsura. Habang tumatagal ay bigla na lamang nakaramdam si Julio ng pananakit ng tiyan. Hindi niya na ito ininda pa. Agad na silang nagsimulang magtrabaho. Pero patuloy pa rin sa pagsakit ng tiyan ni Julio. At sa hindi niya na makaya, kaya nagpaalam na siya kay Dave na uuwi na lang muna para makapagbawas. Uuwi na muna ako. Kanina pa masakit yung tiyan ko. Pakisabi na lang kay ma'am na bukas na ako magtatrabaho. Teka pare, sandali. May problema ka ba? Wala. Pero kilala kita. Alam ko may dahilan ko bakit ka nagkakaganyan. Pre, may asawa ka na. Alalahanin mong pagsubok na tinahak niyong mag-asawa. Pwede ba pre? Ayoko makipagtalo sa iyo. Walang kwentang pag-uusap natin ito kung ganyan ka lang. Hindi ko malaman kung anong nakikita mo kay Ma'am Amara. Pero matanda na siya. Hindi siya matanda pre. Bahala ka magpaloko sa mga nakikita mo. Ewan ko sa'yo. Di kita maintindihan. Mas hindi kita maintindihan. Bahala ka sa buhay mo. Uuwi na ako. Pakisabi na lang kay ma'am. Masakit ang tiyan ko. Ano bang nangyari doon? Makapagtrabaho na nga lang. Kesa isipin ko pa si pare. Malungkot na nagsimulang magtrabaho si Dave. Yun kasi ang kauna-unahang nagalit ng ganon si Julio sa kanya. May mga pagkakataon na nagtatalo sila, pero iba yung naramdaman niya ngayon. Sobrang seryoso kasi ang kaibigan, bagay na ikinakatakot ni Dave kapag ganoong mainit ang ulo ng kaibigan. Habang nagtatrabaho siya, ay hindi pa rin mawala sa isip niya si Amara. Bigla na lang kasing lumakas ang tibok ng dibdib niya, lalo na nung unang nakita niya ang kagandahan nito. Masaya siyang nagtatrabaho at hindi niya namalayan na nasa likuran niya na pala si Amara. Hinawakan nito ang kanyang mga dibdib, kaya dahan-dahan siyang napalingon dito. Saka siya nito sinalubong ng pagkatamis-tamis na mga ngiti. Ma'am, andyan na pala kayo. Pasensya na po. Ayos lang. Nasaan na pala ang kasama mo? Malis na po. Masakit daw po kasi ang tiyan niya. Kaya sabi niya baka daw po bukas magpapaalam na siya. Ganun ba? So, mag-isa ka na lang ngayon dito? Opo ma'am. Tsaka tinatapos ko lang po yung trabaho ko. Napakasipag mo naman. Teka ma'am, mababasa kayo dyan. Ako na ho. Ayos lang. Kahit mabasa pa ako ng ganito. Naku ma'am, tingnan nyo ho. Basang-basa na kayo. Ako na po kasi. Ako na magdidilig ng taniman ninyo. Gusto lang naman kitang tulungan. Naku, ikaw talaga ma'am ha. Akin na yan. At mababasa kayo ng tuluyan. Paano kung basain na din kaya kita? Ala, teka ma'am, mababasa ako. Ikaw gusto mo talaga maglaro Ano ba? Nakikiliti ako dyan. Ano naman ngayon? Biro lang. Ano ba, bitiwan mo na ako? Paano kung ayaw ko? Dave? Ang ganda mo pala ma'am sumalapitan. Sus, nambola ka pa. Totoo nga, napakaganda mo. Ang sarap mo ang halikan eh. Subukan mo. Ha? Talaga? Okay lang ba sa'yo na halikan kita? Wala ka naman sigurong asawa, hindi ba?
Wala akong asawa, ma'am. Binata po ako. At kung mag-aasawa man ako, gusto ko katulad nyo. Napakaganda. Binubola mo lang yata ako eh. Totoo po ang sinasabi ko. Hindi ako nag-asawa dahil wala akong makitang babaeng pakakasalan ko. Yung katulad mo, mabait at maganda. Ako din. Hindi din ako nag-aasawa dahil pihikan ako sa lalaki. Dati nung nabubuhay pa ang mga magulang ko, ay gusto nilang mag-asawa na ako. Pero hindi ko pa din nakikita ang lalaking dadalhin ako sa altar. Baka itinadhana tayo, ma'am. Kaya hindi pa natin nakikita ang para sa atin. Dahil baka tayo talaga ang para sa isa't isa. Siguro nga. Ewan ko. Ibang nararamdaman ni Dave na magkausap sila ni Amara. Tila ba nabibighani siya sa kagandahan nito. Nawala sa isip niya na may asawa siyang tao, kaya nagawa niyang magsinungaling na isa siyang binata. Matapos ang araw na yon, ay nagpaalam na si Dave kay Amara para umuwi. Inabot na din kasi siya ng gabi sa bahay ni Amara. Madami silang pinag-usapan tungkol sa mga buhay nila at nagawang magsinungaling ni Dave sa lahat ng bagay. Hindi niya malaman kung bakit kapag kaharap niya si Amara ay nakakalimutan niya si Belle. Tinahak na ni Dave ang daan pauwi sa kanila at malayo pa lang. Kita niya nang nasa labas ng bahay si Belle. Nakakross pa ang mga kamay nito at tsak niyang galit ito. Bakit ngayon ka lang? Anong oras na? Ang tagal kasing umuwi ni Ma'am Amara kaya hindi ko maiwan ang mga pananim. Nang ganitong oras? Pasensya na ha. Pasensya. Hoy Dave, alalahanin mo kung paano tayo nag-away noon. Dahil Ano bang pinagpuputok ng butsi mo? Hanggang dito ba naman dinala mo yon? Nagsiselos ka pa rin? sino bang hindi magagalit? Unang trabaho mo palang gabi ka na umuwi. Si Julio kanina pa umuwi. Dahil sumakit ang tiyan niya. Kaya siya naunang umuwi. Bakit hindi ka nalang sumabay sa kanyang umuwi? Gusto mo bang mawalan kagad ako ng trabaho? Dahil mas uunahin ko pa yung pagsiselos mo? Hindi ako nagsiselos. Oh, bakit ka nagkakaganyan? Pwede ba pagod ako, Belle? Pagod ako sa pagtatrabaho para lang may maipakain sa'yo. Kaya kung pwede lang, wag mo na akong guluhin. Teka, Ano ba? Gusto mo ba talagang masaktan? Rico! Dave, ano ba? Bakit mo sinasaktan ang asawa mo? Pwede ba tumigil ka matanda ka? Kung hindi dahil dito sa anak mo, hindi kita isasama rito. Dave, sumusobra ka na. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si nanay. Ano bang nangyayari sa'yo? Wag niyo muna akong kausapin. Wag niyo akong guguluhin dahil pagod ako sa trabaho. Isang araw ka palang nagtatrabaho, pagod ka na agad? Ano bang nangyayari sa'yo? Wala kang pake. Asawa lang kita. Hindi kita nanay kaya kung pwede lang, tumahimik ka na! Dave! Dave! Tumalikod na si Dave at nagsimula nang pumasok sa kwarto nila. Isinilampak niya ang sarili niya sa kama para magpahinga. Hindi malaman ni Belle ang nangyari. Hindi niya mapigilan ng umiyak, yakap-yakap ang kanyang ina. Mabuti na lang at nandyan ang nanay niya para patahanin siya. Nagulat lang siya sa ginawa ni Dave. Hindi naman ito nagagalit ng ganon sa kanya. Pero ngayon, nagawa siyang saktan nito nang walang kahirap-hirap. Samantalang masayang nagpupugay si Amara kasama ang kaibigan niyang si Ana. Natitiyak niya kasing magtatagumpay siya sa kanyang plano na makuha si Dave. Sigurado ka ba sa ginagawa mo, Amara?
Oo naman, bakit naman hindi? Pamilyadong taong pinaglalaroan mo. Ang sabi niya sa akin, wala siyang asawa. Kaya sigurado akong nagagandahan siya sa alindog ko. Ay nako, Amara. Dati, yung isang trabahador ang ginayuma mo. Ngayon, bago naman. Nung nakita ko kasi sila nung nakaraang gabi na naglilipat ng bahay, nagwapuhan ako kay Dave. Gusto ko siya. Ay, lahat naman yata ng lalaking gusto mo, nakukuha mo. Ganun lang dapat ang gagawin sa mga lalaki. Paglalaruan. Dahil pa rin ba to sa pag-iwan ng karelasyon mo noon? Kung pwede lang, pinektosan na kita kanina pa. Ilang dekada nang lumipas, palayain mo ng sarili mo. Hinding-hindi ko makakalimutan ang pagtataksil niya sa akin noong kinasal kami. Kaya gusto ko lang iparamdam sa ibang tao kung paano pagtaksilan. Inosenteng tao sina Dave. Wala silang alam sa nangyari sa'yo noon. Bakit silang paghihigantihan mo? Pwede ba, Anton, Ana? Andito tayo para magdiwang. Hindi para sermonan mo ako sa ginagawa ko. Hay, bahala ka. Buhay mo naman yan. Pero wag na wag kang magsisisi kung darating ang araw na mas doble pang balik sa'yo ng mga ginagawa mo. Hindi mangyayari yun. Walang sino man ang makakatalo sa akin. Sa bagay, isa ka palang aswang. Sino bang gustong kumalaban sa'yo? Aish! Mag-enjoy na nga tayo. Tama ng dada. Basta itutuloy ko ang plano kong pang-aakit kay Dave. Gwapo naman siya. At sa paningin niya sa akin, ay napakagandang dalaga. Hay, loka-loka ka talaga. Mariing tumawa si Amara dahil sa naiisip niya. Totoong nagustuhan niya nga si Dave, pero ang rason niya ay dahil niloko siya ng asawa niya noon. Sumama ito sa ibang babae at iniwan siya noong nagbubuntis pa lang siya. Dahil sa sobrang sama ng loob niya ay nakunan siya. At yun ang araw na isinumpa niyang walang pamilyang magiging masaya habang siya ay nagdurusa. Nang makita niya si Dave na masayang kausap si Belle, ay doon nakita niya ang dating asawa sa katauhan ni Dave. Parang bumalik ang sakit ng pagtataksil sa kanya, kaya nagawa niyang paraan para masira ang pamilyang binubuo ni Dave. Kinabukasan, maagang nagising si Dave at hindi niya na ginising pa si Belle. Masyado na kasi siyang excited na makita si Amara. Paglabas niya ay nakita niya si Julio na naghihintay na sa kanya. Hindi pa rin siya kinakausap ng kaibigan. Hindi na din niya ito kinulit pa dahil baka mag-away pa sila at humantong sa hindi pagkikibuan. Sumabay naman ito sa kanya ng maglakad papunta ng asyenda ni Amara. Kahit hindi sila nagkikibuan, ay masaya pa din si Dave na sumasabay sa kanyang kaibigan. Sinalubong kaagad sila ni Amara nang makarating sila sa asyenda. Nagdala na din ito ng pagkain para sa almusal nila. Ma'am, salamat ho. Pero hindi nyo na po dapat ginawa ito. Nagbaon naman po kami. Ano ka ba? Maliit na bagay lang yan. Gusto ko lang din magpasalamat dahil sa tagal ng panahon na naghahanap ako ng trabahador, ngayon lang may naglakas ng loob. Ganun ba, ma'am? Masyadong formal naman kung tatawagin mo akong ma'am. Amara na lang. Nako, nakakaya naman, ma'am. Huwag na kayong mahiya. Amara na lang itawag niyo sa akin. O siya, maiwan ko na kayo ha. Kung may kailangan kayo, nasa loob lang ako. Huwag kayong mahihiyang tawagin ako. Sige po, ma'am. I mean, Amara. Pre? Galit ka ba sa akin?
Kahit naman magalit ako sa'yo, kaibigan pa rin kita. Kaya ayaw kong magtanim ng sama ng loob sa'yo. Pasensya na sa mga nasabi ko nung kahapon ha. Ayos na yun pre. Pero sana, huwag mong kalimutang may asawa ka. Pre, huwag mong hayaang masira na naman kayo ulit ni Bel. Sana, mali ang iniisip ko. Siguro nga tamang hinala mo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam kung paano ipaliliwanag ang lahat. Pero unti-unti, nawawala ng pagmamahal ko kay Bel. Ano? Imposible yan. Anong nangyayari sa'yo? Hindi na kita kilala. Pre, maniwala ka sa hindi. Nawala na ako ng gana sa kanya. Dahil sa pagiging silosa niya. Nahihibang ka na ba? Noon lang, halos pinagsigawan mong kung gaano mo kamahal si Bel. Ang pagmamahal nagbabago, nawawala, napupuno. Napuno na ako sa pag-aaway niya sa akin. Maintindihan mo din ako balang araw. Pag nagkaasawa ka na. Lintik naman yan preo. Alalahanin mo ang mga pagsubok ninyong dalawa. Sinusubukan ko naman sa sarili ko na magpasensya sa lahat. Lalo na sa mga pambibintang niya sa akin. Pero tuwing naalala ko kung paano niya ako pinagtutulakan kapag nagsiselos siya, nawawala ang pagmamahal ko sa kanya. Wala naman sigurong kinalaman si Ma'am Amara sa pagkawala ng pagmamahal mo kay Bel. Hindi ba? Ewan ko pre. Ano? Huwag mong sabihin, may gusto ka na sa matandang yun. Hindi siya matanda. Dalaga pa siya at wala pa siyang asawa. Paano ka nakasisiguro? Nagkausap kami kahapon nung umalis ka na. Iba ang pakiramdam ko ng mga sandaling yun. Hindi na kita maintindihan pre. Hindi ko alam kung anong nakikita mo sa kanya. Pero maniwala ka sa akin. Pangit si Amara. Matanda na siya. Ayoko mag-away tayo dahil lamang dyan. Irespeto mo sana ang desisyon ko. Bahala ka pre. Buhay mo naman yan. Pero sana, wag mong pagsisisihan ang lahat. Mas lalong wag mong pagsisihan kung si Bel na ang mapagod sa'yo. Hindi na nagawang sumagot ni Dave kay Julio. Nagsasabi na lang siya ng nararamdaman niya. Totoong nawawala na siya ng gana kay Bel dahil kay Amara. Palagi na lang kasing sumasagi sa isip niya si Amara. Kahit sa pagtulog niya ay ang dalaga ang laging napapanaginipan. Tahimik na silang nagtrabaho ulit. Ayaw na din niyang kulitin pa si Julio tungkol sa nararamdaman niya kay Amara. Dahil alam niya na pagagalitan lang siya nito. Bagay na pinakaayaw niyang mangyari. Inabot na ng hapon nang matapos silang magtrabaho, kaya nagpaalam na siya kay Amara na uuwi na. Ramdam ni Dave ang kasiyahan ng dalaga nang magtama ang paningin nila. Sumabay pa din si Julio kay Dave nang umuwi sila. Madadaanan naman kasi ang bahay nila Dave bago makarating sa tinutuluyan niya. Kaya naisipan niya nang magtambay na muna kina Dave. Pagkarating nila sa bahay, ay naabutan nilang wala pang pagkain na nakahanda sa lamesa. Kaya sumiklab na naman ang galit ni Dave. Bel! Han, nandiyan ka na pala. Pasensya na hindi na ako nakapagluto. Naglaba kasi ako kanina. Tapos si nanay naman umalis. Wala ka talagang kwentang asawa. Ha? Yan na nga lang trabaho mo, hindi mo pa magawa. Dave, madami din akong ginawa sa bahay. Hindi lang isa kundi lahat ng gawaing bahay ang ginagawa ko. At talagang sumasagot ka pa ha? Hoy Dave! Ano pang ginagawa mo sa asawa mo? Bakit ka ba nangingialam? Sino bang matutuwa sa ganyan? Pag uwi mo ng bahay, gutom na gutom ka, walang ipapakain? Narinig mo naman ang sinabi ni Bel, di ba? Madami siyang ginawa, kaya hindi siya nakapagluto. Anong mahirap intindihin doon? Ano bang pakialam mo? Ha? May gusto ka ba sa asawa ko kaya pinagtatanggol mo siya? Ano bang nangyayari sa'yo? Palagi mo na lang pinagtatanggol si Bel! Ano, may gusto ka sa kanya? Gago!
Ayop ka! Bakit mo ko sinuntok? Tama lang yan sa'yo para matauhan ka! Nawawalan ka na ng respeto sa asawa mo! Gago ka! Ano ba? Tama na! Dave! Julio, tama na! Talagang si Julio ang nilapitan mo, Bel! At ipinamukha mo talaga sa akin na may relasyon kayong dalawa! Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi totoo yung binibintang mo! Pwede ba? Huwag mong bibilugin ang ulo ko! Magsama kayong dalawa! Alam mo, Dave, hindi na kita kilala! Kitang-kita naman na may gusto si Julio sa'yo! Kaya yan pumunta dito! Kaya yan sumunod sa atin! Hindi trabaho ang sadya niya, kundi ikaw! Kaya yan, ibibigay kita sa kanya! Ang taba ng utak mo, pre, ha? Ikaw na nga yung may ginagawang kalokohan. Ikaw pa yung nag-iinarte ng ganyan! Anong ibig mong sabihin? Tumahimik ka! Tumahimik ka! Ayos ka, pre! Tunay nga sinasabi sa kasulatan kung sino nang may kasalanan. Siya pa ang naghahanap ng mapagbibintangan para may tago ang kanyang kasalanan. Diyan na nga kayo! Dave! Dave, saan ka na naman pupunta? Bumalik ka na muna dito! Ano ba? Huwag mo na siyang sundan. Ano bang sinasabi mo kanina? Hindi ko maintindihan. Tuluyan ang nabilog ng matandang yon ang utak ni Dave. Sino? Yung amo namin, si Ma'am Amara. Pero matanda na yun, ayon sa kakilala ko. Matandang dalaga si Amara. Iniwan at pinagtaksila ng asawa niya. Kaya hindi niya magawang mag-asawa pa ulit. Hindi ko nga rin alam kung bakit sinasabi ni Dave na nakita niya kay Ma'am Amara ay isang magandang babae. Ano? Mauna na ako. Kailangan ko na munang ayusin ang mga gamit ko. Hindi makapaniwala si Bel sa nalaman niya. Sinigurado niyang isang matanda si Amara, isang pangit na matanda ayon sa kausap niya noon na naghahanap ng trabahador. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Bel dahil parang nararamdaman niya na may hindi tamang nangyayari. Kaya sinundan niya si Dave. Hindi pansin ni Dave na nakasunod si Bel sa kanya habang papunta ito kay Amara. Naabutan niya si Amara na may kausap. Kaya hinintay niya na lang na matapos ang pag-uusap nila. Naramdaman naman ni Amara ang presensya niya, kaya kaagad na pinatay niya ang tawag sa kahumarap kay Dave. Oh, Dave! Anong ginagawa mo dito? Malalim na ang gabi ah. Hindi ko alam kung bakit palaging ikaw na lang nakikita ko. Amara, mahal kita. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Baka nagkakamali ka lang. Hindi ako pwedeng magkamali. Yun ang nararamdaman ko. Nung una pa lang kitang nakita, sigurado na ako. Mahal din naman kita, Dave. At masaya ako na pumunta ka dito ngayon para sabihin sa akin yan. Salamat, Amara. Pangako ko sa'yo, hindi kita sasaktan. Dave, isa lang ang hiling ko sa buhay. Ano yun? Pakasalan mo ako. Isa yun sa pangarap ko. Ang pakasalan ako ng lalaking mahal ako. Pero masyado pang maaga para dyan. Hindi ba pwedeng ganito na lang muna tayo? Mahal mo ko, mahal din kita. Pag pinakasalan mo ako, mapupunta sa'yo lahat ng ari-arian ko. Yayaman ka, Dave. At saka, isa yan sa pangarap ko. Ang maikasal. Amara. Sinasabi ko na nga ba? Taksil ka, Dave! Pinapasa mo sa akin ang kasalanang hindi ko naman ginawa! Anong ginagawa mo dito? At sino ka naman? Ako lang naman ang asawa ng lalaking kinakalantari mo! Hoy, matandang pangit! Tigilan mo ang asawa ko! Matanda? Tingnan mo nga ang mukha ko, ha? Ang bata ko kaya?
Kahit sa paningin ni Dave, bata ako. Kahit ano pang sabihin mo, hindi mo may pagkakailang isa kang matanda hukluban! Ano bang pinagsasabi mo, Bel? Hindi matanda si Amara. Maganda siya at batang-bata. Talagang nabilog na matandang yan ang utak mo. Kaya iba ang nakikita mo. Ano bang pinakain mo sa asawa ko? At patay na patay siya sa'yo. Oh, ang sabi kasi ni Dave, wala siyang asawa. Hindi ko yan asawa. Katulong lang namin yan sa bahay. Ang kapal ng mukha mo! Hayop ka! Ibinigay ko sa iyong lahat. Pinaglaban kita! Ito lang ang igaganti mo sa akin! Ano ba? Napakawalang iya mo! Hindi ko alam kung anong pinakain sa iyo ng matandang yan. Hindi mo ba nakikita? Ayan! Ayun! Tingnan mong maigi! Tingnan mo, Dave! Matanda na yan! Kahit ano pang sabihin mo, hindi siya matanda para sa akin. Naiintindihan mo? Kaya pwede ba umalis ka na? Dave! Umalis ka na! Dahil hindi na kita mahal! Bakit mo sinasabi ang lahat ng ganyan sa akin? Dahil yun ang totoo! Pagod na ako sa'yo. Pagod na ako sa pagbubunganga mo! Akala ko ba mahal mo ko? Akala mo lang yun! Pero ang totoo, hindi kita mahal! Hindi! Kaya gaya ng sinabi ko, ang pagmamahal pwedeng magbago sa hindi mo inaasang pagkakataon. Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Totoo yan. Si Amara. Sige. Sabihin niyong matanda siya. Pero minahal ko siya. Alam ko kung bakit at nararamdaman ko yun sa kanya. Pero sa'yo hindi ko nararamdaman. Pagpasok ko sa trabaho, inaalagaan niya ako. Pero ikaw, umuuwi ako ng bahay pero bunganga mo ang sumasalubong sa akin. Yang bunganga mo ang rumerepeke sa tenga ko. Kesa unay, tanungin ako kung okay lang ba ako, kung kumain na ba ako o hindi. Yun lang ba ang rason mo? Ang babaw mo! Napakalaking impact nun sa akin. Para sa aming mga lalaki, ang gusto namin sa mga babae, inaalagaan kami. Pinupunasan ang pawis namin sa likod. Iniistima kami. Pero ikaw hindi mo maginawa. Hindi mo ako makumusta, pero nagbubunganga ka na. Kaya umalis ka na bago pa kita masaktan. Hindi! Ako nang nakikiusap sa'yo na umalis ka na. Dave, ayos ka lang ba? Sorry kung nagsinungaling ako na wala akong asawa. Ayos lang. Magpahinga ka na muna. Tsaka mo na ako kausapin kapag handa ka na magpakasal sa akin. Salamat sa pag-iintindi mo, Amara. Sa'yo ko lang nakita ang pagmamahal na hinahanap ko. Balikan mo ako kapag handa ka na. Andito lang ako palagi. Maghihintay sa'yo. Niyakap ni Dave si Amara, pero hindi niya mapigilang mapaiyak. Naguguluhan siya sa nararamdaman niya. Naawa din siya kay Bel, pero mas nangingibabaw ang pagmamahal niya kay Amara. Hindi na siya umuwi sa kanila. Naghanap na lang siya sa bayan ng matutuluyan. Samantalang umuwing luhaan si Bel at hindi niya alam ang gagawin kung paano niya mababawi ang asawa niya. Nasa bahay na siya at andun si Julio para patahanin siya. Kahit masakit para sa kanya, ay mas pinili niyang umuwi kaysa saktan siya ni Dave. Ilang beses na din silang nag-away, pero hindi niya akalain na makakatikim siya ng sampal kay Dave sa kauna-unahang pagkakataon. Lumipas ang mga araw, bali-balita ang nakatakdang pagpapakasal ni Dave kay Amara. At umabot din ang balitang yung kina Bel na siyang ikinaguho ng mundo nito.
Tama na. Ano bang kulang sa akin, Julio? Anong kulang sa akin? Bakit ganun ang ginawa ng kaibigan mo sa akin? Walang kulang sa'yo, Bel. Siyang nagkamali. Siyang may kasalanan ng lahat ng ito. Ang sakit lang. Ang sakit lang na yung lalaking pinakamamahal ko magpapakasal na sa iba. Hindi ako naniniwalang mahal niya ang babaeng yon. Anong ibig mo sabihin, Julio? Maganda sa paningin niya ang babaeng yon. At ang nakikita natin sa matandang yon ay iba ang nakikita ng asawa mo. Ano? Tiyak kong ginayuma na naman si Dave. Malakas ang kutob ko. Bel, hindi nakikita ni Dave ang tunay na anyo ni Amara. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na hindi niya nga mahal ang babaeng yon. At ganun lang ang nararamdaman niya dahil ginayuma siya nito. Ganun na nga. Hayop na babaeng yun. Bakit palagi na lang ang asawa kong ginagayuma ng mga hayop na yan? Noon si Lovely. Ngayon naman si Amara. Hindi ba talaga nila titigilan ang asawa ko? Anong apil ba meron ng asawa ko? At palagi na lamang siyang pinag-iinteresan at ginagayuma ng mga pangit na aswang na yan. Matagal na talaga akong nagtataka. Una pa lang naming nakita si Amara. Ang paningin kasi ni Dave sa kanya ay napakagandang babae na hindi ko naman nakikita. Kaya sigurado ako na ginayuma nga ang asawa mo. Anong gagawin natin? Julio, kailangang mabawi ko ang asawa ko bago pa man sila'y kasal ng hayop na matandang yun. May kilala ka bang albularyo dito? Tulad ng pinuntahan natin noon. Yung oras na ginayuma din si Dave ni Lovely. Teka, sa pagkakaalam ko meron. Hindi ko lang matandaan yun kasi isang beses lang kami pumunta ni tatay noon. Puntahan na natin. Kailangan nating malaman kung anong klaseng gayumang binigay kay Dave at papaano natin malalabanan ito. Sige, magbibihis lang ako. Hihintay na lang kita sa labas. Nanginginig pa ang kamay ni Bel habang nagbibihis. Hindi niya kasi inakala na hanggang sa probinsya ay may mga babae pa din na magpapantasya sa asawa niya. Ang akala niya ay una't huli na si Lovely na gagamitin ang itim na mahika kay Dave. Pero hanggang sa paglipat nila ay mas lalo pang sinundan si Dave ng gayuma. Matapos siyang magbihis ay lumabas na siya at doon nga'y naghihintay sa kanya si Julio. Inalalayan din siya ni Julio. Nagsimula na silang bumiyahe patungo sa sinasabi ni Bel na isang albularyo. Nakita din naman nila agad ang kubong ito, pero iba ito sa huling pagpunta ni Bel doon. Masyadong luma na ang kubo at hindi niya alam kung may nakatira pa ba doon o wala na. Pero susubukan niyo pa rin dahil mas nananaig ang kagustuhan niyang maibalik ang kanyang asawa. Tao po! Sigurado ka ba dito yon? Oo, hindi ako pwedeng magkamali. Nag-iba lang ang forma niya dahil sa kalumaan nito. Pero sigurado akong dito nga yun. Bakit parang wala namang katao-tao? Baka naman lumipat na yun ang bahay. Hindi ko din alam, pero magbabaka sakali pa rin tayo. Tao po? Hello? Mukhang wala na nga yatang tao dito. Wala ka na bang alam na iba pang albularyo dito? Wala na. Ito lang ang albularyo na kilala namin. Kasi lahat ng mga may sakit, barang, gayuma, at iba pang mga elemento, napapakiling niya. Paano na yan? Paano natin matutulungan si Dave? Hindi ko alam. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sino kayo? At anong ginagawa ninyo sa pamamahay ko? Kayo ho ba si Manggagapang? Gaspang lang! Hindi manggagapang! Kaloka to!
Anong kailangan mo sa akin? Ako po ito si Bel, yung anak ni Fernando. Naaalala niyo po, nagpagamot kami sa inyo dito. Bata pa lang po ako noon. Ikaw pala yan. Anong sadya ninyo? Yung asawa ko po kasi, ginayuma. Gayuma? Ang tagal na ng panahon na wala na akong nababalita ang ginayuma. Ngayon na lang ulit. Yung matandang babae pong nakatira sa hasyenda. Si Amara. Opo, yun nga yun. Siya po ang gumayuma sa asawa ko. Ang babaeng pinagtaksila ng asawa niya. Kaya hanggang ngayon, hindi na siya nag-asawa. Kilala niyo po siya. Paanong hindi makikilala? Usap-usapan dito ang panggagayuma niya sa lalaking may asawa na. At hindi ko akalain na uulitin na naman niya yon sa asawa mo. Paano po namin mababawi ang asawa ko? Pumasok na muna kayo dito. Sa nararamdaman ko, hindi lang ito ang kauna-unahang beses na ginayuma ang asawa mo. Tama ba? Paano niyo nalaman? Sa tagal ko nang manggagamot, alam ko na kung ilang beses nagagayuma ang isang tao. Ano pong gagawin ko? Gaya ng pagligtas mo sa asawa mo noon, ganun lang din ang gagawin mo. Pag-ibig ang siyang makakapagligtas sa taong nakakaranas ng gayuma. Pero aswang po ang gumayuma sa asawa ko noon. Mas makapangyarihang aswang ang gumayuma ngayon sa asawa mo. Ano? Si Amara, ang aswang na kinatatakutan ng mga bata. May isang beses na may sinaktan siyang bata dahil sinabihan siyang pangit. Kaya lahat ng binibiktima niya ay magandang dalaga ang paningin ng mga ito sa kanya. Hayop na matandang yun. Bakit ang asawa ko pa? Nabibiktima ang aswang sa mga bagong lipat na mga lalaki at may asawa para iparanas nila kung paano pagtaksilan ng mga asawa nito. Ganun ho ba? Oo, kaya kailangan niyong iligtas ang asawa mo bago pa sila tuluyang magpakasal. Sige po. Maraming salamat po. Dalhin mo ito. Panlaban sa aswang. Ito naman ay agimat kung saan makikita ng isang tao ang tunay na anyo ng kanyang kausap. Hanggat maaari, isabit mo ito sa leeg ng asawa mo para makita niya kung anong klaseng hayop ang pakakasalan niya. Takot ang nararamdaman ni Bel ng mga oras na yun dahil alam niya ang kahihinatnan kung hindi niya mababawi ang asawa niya. Malakas na aswang si Amara at hindi niya alam kung papaano niya ito lalabanan. Pero handa siyang gawin ang lahat para kay Dave. Kahit na ikamatay niya pa ay wala siyang pakialam. Lumipas ang 1 linggo ay nabalitaan nila ang pag-iisang dibdib ni Amara at ni Dave. Kahit na nanginginig ang kamay ni Bel, ay nakahanda na rin siyang labanan si Amara. Kasama niya si Julio at hindi siya nito iniwan kahit na nagpasalamat na din siya dito dahil tunay nga itong kaibigan ni Dave. Minsan ang nakatagpo ng ganitong klase ng kaibigan kaya napahanga si Bel dito. Idadaos ang kasal ni na Dave sa tabi ng dagat. Nakahanda na din ang lahat. Konti lang ang dumalo dahil ayaw ng mga tao na pumunta sa kasal ni Amara. Dahil kilala ng mga ito ang matanda. Ang ganda na mapapangasawa ko ha. Ano ka ba? Masyado mo na akong binobola. Totoo naman. Maganda ka. Oo na.
Ikaw lang naman na nagsabi sa akin na maganda ako. Kaya salamat. Hayaan mo. Huwag mo silang pansinin. Walang mga kwentang tao ang mga ganyan. Hindi nila nakikita ang tunay mong ganda at ang kabutihan. Mahal kita, Dave. Mas mahal kita at ipaglalaban kita. Tara na. Baka nandun na sa may dagat ang pare. Excited na rin ako makasal sa'yo at maangkin ka ng buong buo. Hindi na sumagot pa si Amara. Masaya siya dahil sa ilang taon na siyang iniwan ng dating asawa ay may isang taong tinanggap siya kahit sa pamamagitan lang ito ng panggagayuman niya ay naramdaman niyang totoo ito. Samantalang pumunta sina Julio at Belle sa lugar kung saan gaganapin ang kasal. Naabutan nila doon na nagsasalita ang pari. Hindi rin nila malaman kung totoong pari nga ba ito o pakanalang din yon ni Amara. Dahil kung totoong pari man ito, ay hindi sila makakasal dahil nga isang aswang si Amara. Handa na sila sa pwedeng mangyari dahil tiyak niyang hindi pa rin siya pakikinggan ng asawa niya. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na ang pag-aasawa ay hindi parang kaning isusubo na iluluwa pag napaso. Alam niyo naman sa panahon ngayon, marami na ang nag-aadik. At dahil sa pag-aadik nila, hindi na nila nakikita ang tunay na halaga at ganda ng pag-aasawa. Kayo bang dalawa ay talagang buong pusong nagpasya na magpapakasal? Pwede po bang bilisan nyo na? Oo naman po. Lalaki, ipinapayo ko lang, sana'y makailang beses mong pinag-isipan ito. Sigurado ka ba sa iyong pasya? Matatanggap mo ba ang babaeng ito? Baka naman pagkatapos ng ilang buwan, magpaanal ka agad kayo. Kaya habang maaga pa, mabuting pag-isipan mo ng mabuti. Hindi po ako tatayo dito kung hindi ko po siya tatanggapin. Opo, tinatanggap ko po siya bilang asawa ko. Hindi pa ako nagtatanong ng ganon. Ang tanong ko lang kung desidido ka ba talagang pakasalan nito. Sigurado ka hindi ka nag-aadik? Father, ano po bang gusto niyong palabasin, ha? Ikaw naman, gusto mo bang sirain ang kinabukasan niya? Father, ituloy niyo na po ang kasal dahil desidido po akong pakasalan siya at gusto ko po talaga siyang pakasalan. Tiningnan mo bang mabuti ang kanyang itsura? Father, hindi po basehan ng itsura para magpakasal kami ni Dave. Nagmamahalan ho kami, kaya pwede ba? Pakibilasin na ho, kasi gusto ko na ho maikasal. Iho, araw-araw pagising mo siya ang makikita mo. Kapag naikasal na kayo, wala nang bawian yun. Okay, ang tatalim ng tingin niyo sa akin, sisimulan na natin ang kasal. Pero bago yon, sigurado naman walang tututol at walang maghabol Pero kung meron magtututol sa kasalang ito, tumutol na kayo! Father, ano ba? Mga matatanda ang nasa likod namin, pati mga ninang at ninong, wala kaming abay, kaya walang tututol sa pagmamahala namin, kaya matutuloy ang kasal na to! Sige. Ikaw, tinatanggap mo ba talaga ang babaeng ito na makasama mo habang buhay? Opo, Father. Tinatanggap ko po siya bilang aking asawa. Oh, ikaw naman babae.
Tinatanggap mo ba ang lalaking ito na makasama mo, na na makakasama mo habang buhay? Opo, Father. Tinatanggap ko po. Sa ikalawang pagkakataon, wala bang tututol sa kasalang ito? Wala naman siguro, Father. And besides, ginusto naming magpakasal. Kaya sigurado kaming walang sino man ang tututol sa kasal namin. O iha, naiintindihan ko. Pero kailangan pa rin siguraduhin na walang tututol sa kasal ninyo. Sige na ho, itanong nyo na po ang lahat ng gusto nyo itanong sa amin. Kung may tututol ba sa kasal namin para maging legal na kaming magkasama sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Inuulit ko, may tututol ba sa kasalang magaganap ngayon? Itigil ang kasal! Buti na lang. Anong ginagawa mo dito? Bakit mo ginugulo ang kasal namin? Babawiin ko lang kung ano yung sakin. Ano bang sinasabi mo? Huwag mo kaming guluhin, Bella. Mahal namin ang isa't isa, kaya wala ka nang magagawa doon. Hindi ako susuko. Dahil alam ko at nararamdaman ko na ako ang mahal mo. Ginayuma ka lang ng babaeng yan. Kaya mo nasasabi ang lahat ng yan. Patutunayan ko yan sa'yo, Dave! Nagpapatawa ka ba, ha? Wala ka nang magagawa dahil ako ang pinili at hindi ikaw. Kaya wag mo nang guluhin pa ang kasal namin. Ang akin ay akin. At kahit anong gawin mong panggagayuma sa asawa ko, mas mangingibabaw ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi mo makukuha ang asawa ko sa akin. Akin lang ang asawa ko! Tingnan ko lang kung sino ang pipiliin niya. Dahil alam kong ako ang mahal niya at hindi ikaw! Tigil! Dahil may tumututol, maghanap ka ng ibang pare na magkakasal sa inyo! Sobrang kinabahan si Belle dahil sa panghahamon niya kay Amara. Sa pagkakataong yun, nasa ilalim pa si Dave ng itim na ritual at alam niyang si Amara ang pipiliin ito. Pero nakahanda na siya sa maaaring mangyari. Mas nangingibabaw ang kagustuhan niyang mabawi ang asawa niya at sisiguraduhin niyang magtatagumpay sila ni Julio para maibalik ang dating si Dave. Ang dating minahal na kahit anong pagsubok ay palaging nasa tabi niya. Ang lalaking ni minsan ay hindi niya sinukuan at ipinaglaban niya kahit anong aswang paman ang darating sa kanila. Kahit ilang beses pa siyang ipagtabuyan nito ay mas malakas pa ang loob niya na bawiin ang pinakamamahal niya. Ang asawa niyang kakampi niya sa kahit na anong laban na sumasailalim sa panggagayuma ng isang pangit na aswang.